121 huminga ng malalim si Ashwan, sinubukan ng lahat na i-compose ang sarili. You mean our plan to sabotage the production? Mabilis na naintindihan ni Michael ang ibig sabihin ni Ashwan. Sa huling pagkakataon, napag-usapan nilang dalawa ang pakikipagtulungan upang harapin si Richard, ngunit naantala ito dahil sa biglaang insidente sa pagbuo ng mga produkto at pagtaas ng kahusayan ng kanilang mga hilaw na materyales. Dahil naresolba na ang usapin, oras na para ipagpatuloy nila ang kanilang plano. Tama iyan. Nakaisip na ako ng walang kabuluhang plano. Nothing will go wrong with it. Ngumisi si Ashwan habang pinakinggan si Michael. Bago niya sinabi ng detalyado kay Michael ang plano. Mabuti, iyan ay isang napakatalino na ideya. Basta maayos ang plano, mapapatalsik natin si Richard sa kumpanya. Si Michael ay may kumikinang sa kanyang mga mata habang siya ay nagsimulang tumawa. Siyempre. Ngayon, sundin lamang ang aking plano at kumilos. This time, gusto kong tuluyang masira ang reputasyon niya. Hindi na siya makakabalik. Dito, si Ashwan ay may masamang kislap sa kanyang mga mata. Noong gabi, nag-anunsyo ang Departamento ng Human Resources ng kumpanya. Dahil si Richard Wolff, ang sekretarya ng Pangulo ay gumawa ng malaking kontribusyon sa kumpanya sa pagbuo ng mga high-end na kosmetiko at pagtaas ng kahusayan ng mga hilaw na materyales, pansamantalang mga ngasiwa si Richard sa produksyon. Sa loob ng kumpanya, umaasa ang kumpanya na susundin ng lahat ang halimbawa ni Mr. Wolff at matuto mula sa kanya sa hinaharap. Sa sandaling ibinigay ang anunsyo, mabilis itong gumawa ng mga alon sa loob ng elegante group. Mabilis na naging sikat na tao si Richard sa loob ng kumpanya. Kasabay nito, siya ang unang taong humawak ng napakaraming kapangyarihan sa loob ng kumpanya bilang isang sekretarya. Nang malaman iyon ay agad na sumugod si Richard sa opisina ni Iris dahil sa gulat. Miss Young, ngayon ko lang nakita yung announcement from the Human Resources Department. Ikaw ba ang nag-ayos niyan? Tanong ni Richard. Tama, inayos ko talaga. Mula ngayon, isa ka na sa mga tunay na nakatataas sa kumpanya. Wala na sigurong magmamaliw sa pagiging secretary mo, nakangiting sabi ni Iris. Alam kong maganda ang intensyon mo, pero sa tingin ko ay hindi ito nararapat. Bumantong hininga si Richard. Bakit hindi? Natarante si Iris. Maaaring hindi mo alam ito, ngunit ang katotohanan na pinamamahalaan kong pataasin ang kahusayan ng aming pagpoproseso ng mga hilaw na materyales pati na rin ang pagbuo ng mga bagong produkto ay hindi lamang ang aking sariling paggawa. Malaki rin ang papel ng manager ng factory workshop na si Stanley Wallace. I could not be done without him. Maikling paliwanag ni Richard. Kaya ayun. Si Iris ay may hitsura ng realisasyon. So, dapat may human resources na gumawa ng isa pang announcement. Tiyaking pinupuri mo si Mr. Wallace. Sa akin naman, huwag kang masyadong mag-alala. I don't want to stand out, seryosong sabi ni Richard. Lumaki siya bilang isang ulila na nasa masamang kalagayan. Nakasanayan na niyang mag-maintain ng low profile. Hindi siya masanay sa biglaang pagiging kilala niya. Hindi makapaniwala si Iris, nagawa na ang announcement, wala ng paraan para bawiin pa. Higit pa riyan, lahat ng iba ay. Kung gayon, mabuti, naramdaman ni Richard na walang magawa. Napilitan siyang tanggapin ito. Pagkatapos noon, nag-isip muna siya bago sinabing, Iris, Mr. Wallace. Kabanata 222. Sana magamit mo siya ng maayos sa hinaharap. Oh, ganoon ba? Ganon ba siya kakaye? Nagulat si Iris. Hindi ka panipaniwala. Kung ayaw mong maniwala, tanungin mo si Ariel, turo ni Richard sa katabi niyang si Ariel. Oo, tama si Richard. Medyo may kakayahan si Mr. Wallace, tumanggo si Ariel. Kasama niya si Richard sa pabrika nitong mga nakaraang araw at nakita niya ang mga kakayahan ni Stanley para sa kanyang sarili. Talented siya. Mukhang kaya niya. Bakit hindi ko ito ginagawa? Ang tagapamahala ng pangalawang pabrika, si Mr. Lennon, ay malapit nang magretiro sa isang buwan. Kapag
Nagretiro na siya, ipapadala ko si Mr. Wallace bilang kapalit niya, sabi ni Iris. Dahil pareho siyang inirerekomenda ni na Richard at Ariel, mas mataas ang tingin ni Iris kay Stanley kaysa sa kanya. Sige, masaya si Richard. Pagkatapos noon, parang may iniisip siya habang idinagdag niya, Iris, may iba pa. Mga 10% dibidendo iyon. Pakiramdam ko ay hindi ko kakayanin ang lahat ng mag-isa. Pakiramdam ko kalahati nito ay dapat ibigay kay Mr. Wallace. Dapat tayong dalawa ang magbahagi nito. Mas makatwiran sa ganoong paraan. Nagulat si Ariel nang marinig niya iyon, giving Mr. Wallace half. Richard, may sira ba sa ulo mo? Kahit na nagambag si Mr. Wallace sa dalawang bagay na ito, ang pangunahing namamahala sa mga development ay ikaw pa rin. Sinusuportahan ka lang niya. At tumutulong sa ilang mga talakayan. Ang kanyang mga kontribusyon ay minimal. Higit pa rito, pumayag na si Iris na gawin siyang manager ng pangalawang pabrika. Iyon mismo ay sapat na kapaki-pakinabang. Hindi mo kailangang ibigay sa kanya ang iyong mga dibidendo. Iginala ni Ariel ang mga mata kay Richard na parang tulala. Kasama ni Ariel si Richard noong mga ilang araw, kaya alam niya kung gaano ka matulungin si Wallace. Si Stanley ay walang kaalam-alam tungkol sa pagbuo ng mga bagong produkto, kaya halos ginawa ni Richard ang lahat ng ito sa kanyang sarili. Tungkol sa pagtaas ng kahusayan ng pagproseso ng mga hilaw na materyales, nagbigay nga si Stanley ng ilang mahahalagang ideya at karanasan, ngunit ang taong gumawa nito ay si Richard. Sa huli, ang katotohanan na ang kahusayan ay nagawang tumaas ng higit sa 20% ay bumabasa. Hindi kilalang mystical water na ibinigay ni Richard. Pakiramdam niya ay ang mga kontribusyon ni Richard ang pinakamalaki para sa dalawang bagay na iyon. Ang katotohanan na inirekomenda ni Richard si Stanley na maging tagapamahala ng pangalawang pabrika ay sapat ng kabayaran. Para kay Stanley, hindi ko nararamdaman iyon. Kung hindi dahil sa mga ideya at disenyo ni Mr. Wallace, walang paraan na maiisip kong i-develop ang mga produkto. Napakahalaga ng kanyang mga kontribusyon. Pakiramdam ko ay pareho ang mga kontribusyon niya sa akin, umiling si Richard Ann. Dee said. Hindi ka pani-paniwalang nadismaya si Ariel habang sinabi niya, base sa sinabi mo, siguradong malaki ang naitulong ko sa iyo. Sa pagiging nasa tabi mo nitong mga nakaraang araw. Kahit hindi ako gaanong nag-ambag, pinaghirapan ko pa rin. Hindi mo ba dapat isipin na bigyan? Ngurin ako. Iyon. Same time na nag-isip si Richard at naramdaman niyang medyo makatwiran si Ariel. Tumango siya at sinabing, oo, salamat sa pagtulong mo sa akin. Bakit hindi natin hatiin sa 3 bahagi? Ano sa palagay mo ang tungkol sa 3.3% bawat isa? Ikaw. Napatulala si Ariel. Nakanganga siya sa hindi makapaniwala. Ngayon lang siya nagbiro, pero pumayag si Richard. Ano ang logic doon? Laking gulat niya kaya nagsimula siyang magduda sa sarili. Nagtaas ng kamay si Iris para pigilan silang dalawa. Sige, stop fighting with each other. Kabanata 223. Richard, ibinigay ko sa iyo ang 10% dibidendo hindi lamang dahil nadagdagan mo ang kahusayan ng mga hilaw na materyales at dahil nakabuo ka ng mga bagong produkto, kundi dahil nagawa mong masiguro ang pakikipagtulungan ng mga weak group para sa kumpanya. Karapat-dapat ka sa mga gantimpala na ito, hindi mo kailangang hatiin ang mga ito sa sinuman. Para naman kay Mr. Wallace, lahat ng nakatataas sa kumpanya ay may mga dibidendo batay sa kanilang posisyon at kontribusyon. Kapag naupo na siya sa posisyon bilang manager ng pangalawang pabrika, magiging executive siya ng kumpanya. Pagkatapos, natural na makakakuha din tayo ng SOME. Wala kang dapat alalahanin sa kanya. Mariing sabi ni Iris. Karamihan sa mga executive sa kumpanya ay mayroon lamang 1 o 2%. Maging sina Ashwan at Ariel ay mayroon lamang 8% at 6%. Ayon sa pagkakasunod. Karamihan sa mga taong iyon ay kasama ni Iris sa loob ng mahigit 2 taon.
Lahat sila ay nag-ambag sa kumpanya. Kung si Stanley ay nakakuha ng 5% ng mga dibidendo para lamang sa pagtulong kay Richard, hindi niya alam kung paano ito ipapaliwanag sa ibang mga executive. Ito ay hindi makatotohanan sa lahat. Oh, sige. Matapos pakinggan ang mga paliwanag ni Iris, naramdaman ni Richard na napakasimple niya ng iniisip. Napagpasyahan niyang iwaksi ang mga naiisip niya kanina. Sa pabrika, nagkaroon ng masalimuot na damdamin si Stanley sa kanyang puso nang makita niya ang anunsyo mula sa Human Resources. Kahit na hindi siya ang pangunahing tao sa likod ng dalawang bagay na iyon, mas mahalaga pa rin siya. Lalo na pagdating sa pagtaas ng kahusayan ng mga hilaw na materyales, pinaghirapan niya iyon sa nakalipas na 2 taon. Nagawa ni Richard na makahanap ng tagumpay ng bahagya dahil sa kanyang mga kontribusyon. Gayunpaman, ang kanyang pagsusumikap ay hindi nabanggit sa anunsyo. Halata naman ang mararamdaman niya. Akala ko si Mr. Wolf ay isang disenteng tao, ngunit parang ang lahat ng mga taong ito ay pareho. Napangisi si Stanley sa sarili. Mula noong sinaunang panahon, tuwing nanalo ang digmaan, ang lahat ng kaluwalhatian ay napupunta sa mga general. Walang makakaalala. Ang mga kontribusyon ng mga kawal sa paa. Si Richard ang general, at siya lang ang walang pangalan na kawal sa ilalim ni Richard. Sing 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 sing. Sa sandaling iyon, narinig niyang nagsimulang magring ang kanyang telepono. Kinuha niya ang kanyang telepono upang makita na ito ay isang tawag mula kay Guido, ang manager ng pabrika. Gustong makita ni Guido si Stanley para sa ganoong bagay. Sa opisina, nakatayo si Stanley sa harap ng mesa ni Guido. Mr. Boyd, may kailangan ka ba sa akin? Magalang na sabi ni Stanley. Mr. Wallace, ang mga nakatataas ay may kailangan silang gawin mo. They want you to add some things into production. May makahulugang ngiti si Guido kay Stanley na binuksan ang dokumento para tingnan ito at laking gulat niya. Mr. Boyd, isa sa mga idinaragdag ay restricted material. Kung ito ay idaragdag sa produksyon, ang produkto ay gagawin para sa santa. Bilang isang bahagi ng linya ng produksyon, masasabi niya kaagad na may problema sa mga bagong idinagdag na sangkap. Alam ko, hindi mo na kailangang istorbohin iyon. Kailangan mo lang gawin ang sinabi sa iyo. Kapag tapos na ang bagay na ito, marami kang mapapakinabangan. Mahinahong sabi ni Guido. Iyon. May pumupuntirya kaya kay Mr. Wolf. Naintindihan naman agad ni Stanley nang maisip niya ang ginawang announcement ng Human Resources Department. Si Richard na ang taong may kontrol sa produksyon. Sa sandaling magkaroon ng anumang problema, si Richard ang unang sisisihin. Kabanata 224. Huwag mong tanungin ang mga bagay na wala kang pakialam. Gawin mo lang ang sinabi sa iyo. Malungkot na sabi ni Guido. Ako. Si Stanley ay mukhang nabalisa. Pagkatapos noon, nagdikit ang ngipin niya at sinabing, Mr. Boyd, pasensya na, pero hindi ko magagawa ang ganoon. Si Guido ay may malamig na tingin sa kanyang mga mata, hindi mo ginagawa. Sige. Ayusin mo ang mga gamit mo at magwala ka. Hindi mo na kailangang pumasok sa trabaho. Ano? Paano mo nagagawa iyan? Mr. Boyd, almost 10 years na ako sa company, ako. Gulat na gulat si Stanley. May gusto siyang sabihin pero naputol ito ni Guido bago pa siya makatapos. Gawin mo ang sinabi mo o mawala ka. Ikaw mismo ang makakapili. Malamig na sabi ni Guido. Pero, walang pero. Dapat nakita mo ang announcement mula sa Human Resources, di ba? Tinutulungan mo si Mr. Wolf nitong mga nakaraang araw. Anuman ang mangyari, marami kang ginawang trabaho, ngunit wala kang anumang mga gantimpala. Bakit ka mawalan ng trabaho para sa isang walang hiya? At hamak na lalaking ganyan. Sabi ni Guido na may nakakalokong ngiti. Nakanganga si Stanley habang natahimik siya. Gaya nga ng sinabi ni Guido, medyo nalungkot siya na kinuha ni Richard ang lahat ng kredito. Gayunpaman, siya ay isang tao ng mga prinsipyo. Walang paraan na magagawa niya ang ganoong bagay para saktan si Richard.
Ito ay masyadong kasuklam-suklam. Ang Mr. Wallace, binibigyan kita ng huling pagkakataon. Either you do it, or you leave. Mas mabuting pag-isipan mo ito. Siyempre, hayaan mo akong linawin ang mga bagay. Huwag mo nang isipin na iulat ito kay Mr. Wolf. Kung gagawin mo iyon, ang mga nakatataas ay makakaisip ng paraan para mapatay ka. Malamig na banta ni Guido. Ako. Nakaramdam ng pag-asa si Stanley. Bilang bahagi ng gitnang pamamahala sa loob ng kumpanya, ang kanyang sweldo at mga benepisyo ay palaging maganda. Kung umalis siya sa kumpanya, mahirap para sa kanya na makahanap ng magandang trabaho o kahit na isang disenteng trabaho sa halos 40 taong gulang. Hindi yun isang bagay na kaya niyang tanggapin. Ang kanyang anak ay kakapasok lang sa unibersidad at kakailanganin niya ng malaki sa mga bayarin sa pag-aaral at mga gastusin sa pamumuhay. Ang pag-iisip pa lang niyan ay nag-atubili siya. Gagawin ko. Si Stanley ay nagdikit ang kanyang mga ngipin, at kailangan pa ring iuko ang kanyang ulo sa realidad sa huli. Sa susunod na 2 araw, nagsimulang lumipat ang pabrika sa paggawa ng mga high-end na produktong kosmetiko para sa pakikipagtulungan. Kasama ang Wick Group, naghahanda na ibigay ang mga ito sa Wick Group. Ito ang unang batch ng kumpanya ng mga high-end na cosmetics, at ito ang unang pagkakataon na ibinibigay nila ang kanilang mga produkto sa Wick Group. Upang maiwasan ang anumang hindi inaasahang problema, sina Richard at Ariel ay nasa pabrika na nangangasiwa sa proseso. Habang wala si Ariel, inabot ni Guido ang isang dokumento kay Richard, Mr. Wolf, the first batch of products. Tapos na. Pakipirmahan dito. Ibinigay ni Guido ang dokumento kay Richard na nakangiti. Si Richard ay hindi sanay sa kung ano ang napunta sa mga produktong kosmetiko. Binigay niya ito ng isang beses ngunit hindi niya masyadong naintindihan. Mr. Wallace, may mali ba dito? Inabot ni Richard kay Stanley ang dokumento. Nag-iba ang ekspresyon ni Stanley habang kinuha ang dokumento at binasa ito. Pilit siyang ngumiti, Mr. Wolf, binigay ko na. Kabanata 225, sige, tumanggo si Richard. Medyo nagtiwala siya kay Stanley, kaya diretso niyang pinirmahan ang pangalan niya sa dokumento. Pagkatapos nito, ang mga produkto ay inilagay sa iba't ibang mga truck upang ipadala sa Wick Group. Sa Wick Group, kumuha si Jensen ng ilang sample mula sa mga produkto pagkatapos nilang matanggap ang mga ito at ibinigay ang mga ito sa Senior R&D Department ng kumpanya para sa pagsubok. Ang negosyo ay negosyo, hiwalay sa mga personal na relasyon. Kahit na nakasama ni Jensen si Richard, ito pa rin ang unang pagkakataon na nagtrabaho ang Elegante Group sa Wick Group. Kinailangan niyang magsagawa ng ilang pagsubok upang maiwasan ang anumang bagay mula sa happening. Hindi nagtagal, ang pinuno ng R&D department ay nagdala ng isang test report na may hitsura ng hindi makapaniwala sa kanyang mukha. Mr. Lloyd, kumusta ang resulta? Wala naman dapat problema diba? Tanong ni Jensen. Alam niya ang moral na katangian ni Richard. Sa sobrang tuwid ni Richard, hindi niya akalain na magkakaroon ng problema sa mga produkto ng Elegant Group. Ginagawa lang niya ang mga pagsusulit bilang isang formalidad. Mr. Wick, napakaganda ng mga produkto mula sa Elegante Group. Marami sa mga pangunahing pagsubok na kadahilanan ay higit na lumalampas sa benchmark para sa mga high-end na produkto. Tuwang-tuwang sabi ni Lloyd. Ano? Totoo ba yan? Nabigla si Jensen habang tinitingnan ang resulta ng ilang beses. Sa sobrang gulat niya halos malaglag ang panga niya sa lupa. Nakita niya na ang mga resulta ay lahat ng hindi bababa sa 3 o 4 na beses na mas mataas kaysa sa mga benchmark, at ang ilang mga kadahilanan ay higit sa 10 beses na higit pa. Ang mga resultang iyon ay mas mahusay kaysa sa mga nangungunang internasyonal na tatak. Higit sa lahat, ang Elegante Group ay palaging gumagawa ng mga mid-high-end na produkto, kaya ang mga produkto ay napresyuhan din, ngunit ang Wick Group ay nakabili ng mga kosmetiko na kahit na B. Higit pa sa mga nangungunang internasyonal na tatak.
Kitang-kita ang pagkagulat sa puso ni Jensen. Mr. Wick, kamangha-mangha ang epekto ng mga produktong ito. Higit na lumampas sila sa maraming malalaking internasyonal na tatak. Gayunpaman, mayroong isang malaking pagkakamali dito. Dinagdagan nila ito ng isobutylparaben, na isang ipinagbabawal na substance. Naaawa si Lloyd sa mga numero sa report. Ang isang maliit na mantsa ay sumira sa buong bagay. Ito ay dapat na isang hindi kapani-paniwalang kamangha-manghang produkto, ngunit dahil sa pagdaragdag ng isobutylparaben, ang lahat ay nasira. Ito ay basura. Isobutylparaben. Ano? Seryoso ba? Bakas sa mukha ni Jensen ang pagkalito. Hindi siya isang espesyalista sa larangan at hindi alam kung ano iyon. Kung hindi ganoon kabigat ang problema, matutulungan niya si Richard. Sobrang seryoso. Ang isobutylparaben ay isang napakahusay na pang-imbak, ngunit mayroon itong kaunting epekto. Ang pinakamatinding isa ay ito ay kasing taas ng 10 beses sa kabayaran. Seryosong sabi ni Lloyd. 10 beses bilang kabayaran. Seryoso ba yun? Nagulat si Jensen. Ang unang batch ng mga produkto ng Elegante Group ay nagkakahalaga ng humigit kumulang 7 milyon. Sa madaling salita, kung ang Wick Group ay maghahabol sa Elegante Group, maaari silang walang kondisyon na humingi ng Elegante Group ng 70 milyon. Kabanata 226 mula doon, kitang-kita kung gaano kalubha ang problema. Hindi masyadong seryoso ang problemang ito. Kailangan kong tawagan si Mr. Wolf ngayon din. Seryoso ang itsura ni Jensen habang nagmamadaling inilabas ang kanyang telepono para tawagan si Richard. Sa pabrika, nagulat si Richard matapos niyang matanggap ang tawag ni Jensen. Hindi niya akalain na ganito kabigat na problema ang mangyayari sa mga produkto. Hindi lamang iyon, ang bagay ay gumawa ng malalaking alon sa loob ng kumpanya. Mabilis na pinakilos si Iris at ang iba pang executive. Ang kabuuang asset ng Elegante Group ay umabot lamang sa ilang daang libo. Hindi lamang 7 milyong halaga ng produkto ang napunta sa ngunit ang Wick Group ay maaaring humingi pa sa kanila ng 70 milyon bilang kabayaran. Ito ang unang pagkakataon na nakatagpo ang kumpanya ng ganoong seryosong problema. Ang mga panganib ng sitwasyon ay halata. Pagkatapos noon, tumawag kaagad si Iris ng emergency meeting sa punong tanggapan, na nag-abiso kina Richard at Ariel gayon din sa fact. Ori manager na si Guido, at sa workshop manager na si Stanley. Sa meeting room, nang dumating sina Richard at Ariel, halos lahat ng executive ng kumpanya ay nandoon na. Ang kapaligiran ay hindi kapani-paniwalang mabigat. Si Iris ay may hindi kapani-paniwalang madilim na hitsura sa kanyang mukha. Richard, ito lang ang ginagawa mo. 2 araw ko lang ipinasa sa iyo ang produksyon, at nakahukay ka na ng napakalaking butas para sa akin. Sinusubukan mo bang sirain ang kumpanya? Ipinatong ni Iris ang kanyang palad sa mesa, at ang kanyang mukha ay hindi kapani-paniwalang galit na galit. Parang gusto niyang kainin ng buhay si Richard. Iris, I'm sorry. Wika ni Richard na puno ng panghihinayang. Dahil kilala niya si Iris, ito ang unang pagkakataon na nakita ni Richard si Iris na galit na galit. Tuluyan na siyang nawala sa dati niyang cool na kilos. Alam niyang galit na galit si Iris. Mr. Wolf, alam mo ba kung gaano kalaki ang pagkalugi mo sa kumpanya ngayon? Hindi lamang kailangang sirain ng kumpanya ang unang batch ng mga produkto, na nagkakahalaga ng 7 milyon, ngunit maaaring kailanganin din nating bayaran ang Wick Group ng halagang 70 milyon. Napakalaking kawalan. Sapat na ba ang paghingi mo ng tawad sa gabi? Bakas sa mukha ni Ashwan ang panunuya, pakiramdam na sa wakas ay nailabas na niya ang kanyang pagkadismaya. Richard, sabihin mo sa akin. Ano nga ba ang nangyari? Paano magkakaroon ng ipinagbabawal na substance ang mga produkto ng kumpanya tulad ng isobutylparaben? Huminga ng malalim si Iris para pakalmayan ang sarili. Gayunpaman, ang bagay ay masyadong seryoso. Hindi siya mapakali kahit anong pilit niya. I don't know. Walang masabi si Richard.
Wala siyang alam tungkol sa chemistry ng mga cosmetics pati na rin ang pagdaragdag ng mga preservatives. Ni hindi niya alam kung ano ang. Paano niya nalaman kung bakit napunta ang substance sa produkto? Hindi mo alam. Halos madurog ang ngipin ni Iris sa sobrang pagkayem niya. Malubha ang sitwasyon, ngunit walang alam si Richard tungkol sa kinauukulan. Kitang-kita kung gaano siya galit. Richard, sa pagkakataong ito, ikaw ang nag-develop ng mga produktong ibinibigay sa WIC Group, at pinangasiwaan mo ang buong pro. Ashwan na nagpakawala ng malamig na ngiti habang sinabi niya kay Iris, Miss Young, Mr. Wolf ay naging sanhi ng napakalaking kumpanya. Pinsala. Seryoso ito Vayo. C-227. Tama si Mr. Mercer. Ginawa ni Mr. Wolf ang kumpanya ng napakalaking pagkalugi. Kailangan niyang wakasan. Kasabay nito, kailangan nating tiyakin na panatilihin ang ating karapatan na ituloy ito sa korte. Ang mga executive ay lahat sa isang galit na kaguluhan. Richard, anong masasabi mo sa sarili mo? Pinilit ni Iris na ibaba ang kanyang galit. Ako, wala akong masabi. Kasalanan ko ang lahat ng ito, at handa akong tiisin ang anumang parusa. Mapait na sabi ni Richard. Hindi pa rin niya maintindihan kung paano lumitaw ang isang ilegal na substansya sa produkto. Hindi niya alam kung dahil ba ito sa sarili niyang pagkakamali o kung ano pang dahilan. Gayunpaman, alam na alam niya ang isang bagay. This time, siya na ang namamahala sa production, kaya nahirapan siyang umiwas. Responsibilidad. Hindi iyon ang kritikal na bahagi. Ang pinakamahalagang bahagi ay ang pakiramdam niya ay ipinagkanulo niya ang mga inaasahan ni Iris. Nagsisi siya ng husto. At hindi niya kayang harapin si Iris. Ang tanging magagawa niya ay mag-ipon ng lakas ng loob na yumako ng responsibilidad na parang isang lalaki para hindi magalit si Iris. Gayunpaman, hindi niya alam iyon. Habang ginagawa niya iyon, mas lalong nagalit si Iris. Sige, ikaw na mismo ang nagsabi nito. Tapos pagbibigyan kita ng wish mo. Galit na galit si Iris kaya napangiti siya. Nawalan siya ng katwiran. Nang makitang tinanggap ni Richard ang parusa at galit kay Iris, parehong masaya sina Ashwan at Michael. Gayunpaman, bago sila makapagdiwang, biglang sinabi ni Ariel, Miss Young, please calm down. Calm down. Lumaki na nga ang usapin, paano ako kakalma? Iris clenched her teeth, halos. Masunog si Ariel sa apoy ng kanyang galit. Hindi man lang natakot si Ariel, Iris, please think about this. Kahit isang buwan na wala sa kumpanya si Richard. Hindi siya bahagi ng industriya, paano niya malalaman kung ano ang isobutylparaben? Kahit na gumawa siya ng isang mali, hindi mo siya masisisi. Yan. Nagulat si Iris at sa wakas ay mas naisip niya ang mga bagay-bagay. Alam niyang tama si Ariel. Walang alam si Richard. Kahit na siya ay may pananagutan, ito ay hindi kasing masama. Buti na lang nabulag siya sa galit niya kanina lang, lahat ng sisi kay Richard. Nag-iba ang ekspresyon ng mukha ni Ashwan nang mapagtantong may mali. Agad niyang sinabi, Miss Summers, what's the meaning of this? Are you going to protect Richard and try to deflect the blame just because he's your boyfriend? Mr. Mercer, makinig kang mabuti. Una, totoo lang ang sinabi ko, hindi ko sinubukang itaboy ang responsibilidad kay Richard. Pangalawa, idiin ko ulit ito. Hindi ko boyfriend si Richard. Hindi ko siya kailangang protektahan. Malamig na sabi ni Ariel. What a joke. Alam ng lahat ng tao sa kumpanya na boyfriend mo siya. Sa tingin mo ba maniniwala ang lahat sa mga pagpapalihis mo? Ngumisi si Ashwan. Naniniwala ako. Hindi girlfriend ni Richard si Ariel, walang paraan na protektahan niya si Richard. Mahinahong sabi ni Iris. Siya ang higit na nakakaalam sa relasyon ni Richard at Ariel. Noong una, kinasusuklaman pa ni Ariel si Richard. Hindi siya makapaniwala na sinubukan ni Ariel na protektahan si Richard. Yan. Napatulala si Ashwan. Nagsimula siyang magmukhang hindi sigurado, hindi masabi kung si Iris ay nagsasalita ng totoo. Nabawi na ni Iris ang kanyang kalmado sa sandaling iyon.
Wala siya sa mood na ipagpatuloy ang pakikipagpalitan ng salita kay Ashwin. Napatingin siya. Kay Guido, Mr. Boyd, ikaw ang may hawak ng pinakamataas na kapangyarihan sa unang pabrika. Ikaw ang namamahala sa produksyon doon. Maaaring hindi alam ni Mr. Wolf kung ano ang isobutylparaben, ngunit paanong hindi mo? Kabanata 228. Miss Young, alam ko na ang isobutylparaben ay isang ilegal na substansya, ngunit mula nang si Mr. Wolf ay bumuo ng mga bagong kosmetiko, siya ang ganap na namamahala sa produksyon. Higit pa rito, ang lahat sa linya ng produksyon ay mahigpit na ginawa ayon sa kanyang kagustuhan. Wala akong karapatang makialam. Higit pa rito, ibinigay ko ang dokumento kay Mr. Wolf bago ipadala ang mga produkto. He signed off on it. Inilabas ni Guido ang dokumento para makita ng lahat, at mabilis nilang nakita na pinirmahan ito ni Richard. Mr. Wolf, nariyan na ang patunay. Ang mga manggagawa sa linya ng produksyon ay nagtatrabaho sa ilalim ng iyong mga order. Nagdagdag sila ng isobutylparaben sa ilalim ng iyong mga maling tagubilin. Anong masasabi mo dyan? Sabi ni Ashwin sabay ngiti ng malamig. Bago pa man makasagot si Richard, tumayo si Ariel at sinabing, Mr. Mercer, bago pa maimbestigahan ang bagay na ito, hindi mo na kailangang magmadaling sisihin si Richard. Saying that, Ariel shot a sharp look at Stanley. Mr. Wallace, ikaw ang workshop manager na nangangasiwa sa production line. Bisperas. Kung hindi sinasadyang na idagdag ng mga manggagawa ang isobutylparaben, wala ka bang alam? That. Nakakuyom ang ngipin ni Stanley habang matigas ang ulo niyang sinabi, Miss Summers, nitong nakaraang 2 araw, pinagmamasdan ko ang pagtaas ng efficiency ng raw materials. Parehong ikaw at si Mr. Wolf ang namamahala sa produksyon. Wala akong alam. Ganoon ba? Bakit hindi ako naniniwala sa'yo? Tumawa si Ariel. Kung tulala si Stanley, baka wala siyang napansing kakaiba. Gayunpaman, alam niya na ang mga kakayahan ni Stanley ay napakahusay. Walang paraan ang isang bagay na marahas na makatakas sa mata ni Stanley. Miss Summers, nagpaplano ka bang maghanap ng scapegoat para kay Mr. Wolf? Malungkot na sabi ni Ashwin. Nang makita niyang gusto pang makipagtalo ni Ariel, hinayla ni Richard ang braso ni Ariel, na pabuntong hininga habang sinasabi, Ariel, ayos lang. Salamat sa pag-iisip. Tungkol sa akin, ngunit ang bagay na ito ay sanhi dahil sa aking pagkakamali noong una. I'm willing to shoulder it myself, you don't have to tar. Why and find any excuses for me? Anong excuses, tanga? Galit na galit si Ariel. Nakatrabaho niya ang mga bulok na kasamahan noon, ngunit hindi kasing sama ni Richard. Pakiramdam niya ay isa siyang santo dahil hindi siya namatay sa galit kay Richard. Richard, may sira ba sa ulo mo? May sumusubok na sabutahe ka dito. Hindi mo ba nakikita? Sinaway siya ni Ariel. May nagtangkang manakit sa akin. Tiyak na hindi. Gulat at naguguluhan na napatingin si Richard kay Ariel. Paanong hindi pwede? Isipin mo na lang. Ang gayong napakalaking problema ay lumitaw sa produksyon, ngunit si Mr. Boyd at Mr. Wallace ay parehong walang alam tungkol dito. Tinalikuran na nila ang anumang responsibilidad. Nakuha ka pa nila na. Wala ako. Hindi mo ba iniisip na nagkataon lang ang mga iyon? Isang malamig na panunuya ang pinakawalan ni Ariel. Mukhang hindi karaniwan. Nagbago ang ekspresyon ni Richard. Akala niya ay siya ang naging sanhi ng malaking pagkalugi sa kumpanya, ngunit pagkatapos ng paliwanag ni Ariel, sa wakas ay napagtanto niya na. Ariel, sino sa tingin mo ang nagtatangkang sumasabotahe kay Richard? Naging seryoso ang ekspresyon ni Iris. Hindi ko alam ang detalye, pero may sigurado ako. Walang paraan na hindi kasali si Mr. Wallace. Itinuro ni Ariel si Stan. Mr. Wallace. Wala naman akong sama ng loob sa kanya. Bakit niya ako sinubukang sabutahe ng walang dahilan? Kabanata 229, Ariel, nagkakamali ka ba? Sabi ni Richard na walang kasiguraduhan.
Pagkatapos ng ilang araw na magkatrabaho, medyo nagtiwala si Richard kay Stanley. Gayunpaman, sa pag-iisip tungkol sa kung paano tiningnan ni Stanley ang mga dokumento bago nila ito pinirmahan ni Richard, nagsimulang maging hindi sigurado si Richard. Pagkatapos ng lahat, ito ay kainahinala na si Stanley ay hindi napansin ang anumang mga problema sa kanyang mga kasanayan. Miss Summers, wala itong kinalaman sa akin. I'm innocent, hindi inaasahan ni Stanley na taturo sa kanya si Ariel. Nagsimula siyang magpanik ng kaunti habang ang kanyang mga palad ay nagsimulang pawisan sa pagkabalisa. Alam mo ang sarili mo kung inosente ka. Bilang tagapamahala ng pagawaan, paanong wala kang mapapansin? Sa lahat ng mukha ay napakalaki. Problema sa production. Katulad nito, kung sino man ang gustong saktan si Richard, kakailanganin nila ang iyong tulong. Kung hindi, hindi ito makakatakas. Sa iyong mga mata. Sa madaling salita, kahit hindi ikaw ang sumasabotahe kay Richard, alam mo ang mga detalye. Ngumisi si Ariel. I didn't. Namutla si Stanley, na sa ganap na takot. Siya ay hindi kailanman isang mabuting sinungaling o isang manloloko. Sa pagharap sa walang humpay na pananakit ni Ariel, nagsimulang gumuho ang mga depensa sa paligid ng kanyang puso. Nagbago ang ekspresyon ni Ashwan at Michael sa nakita, nagsimulang hindi mapalagay sa sitwasyon. Miss Summers, haka-haka mo lang ito. Sinabi mo na sinabotahe ni Mr. Wallace si Richard, pero may patunay ka ba? Nagmamadaling tumayo si Michael. Tama iyan. Ariel, kung wala kang pruweba, huwag kang magbintang ng walang dahilan. Nagalit si Ashwan na may madilim na tingin sa mukha. Mr. Mercer, Mr. Daval, wala kayong kinalaman dito, bakit ang dami niyong pinag-uusapan? Malungkot na sabi ni Iris. Iyon. Maasim ang mga mukha ni Ashwan at Michael habang atubiling tikom ang kanilang mga bibig. Nakatuon muli si Ariel kay Stanley, at mas pinilit pa niya, Mr. Wallace, hindi ko akalain na napakapeti mo. Nang ikaw ay nakipagtulungan sa amin ni Richard sa iyong mga nasasakupan, pumayag si Richard ng walang pag-aalinlangan. Para makamit ang pangako, nilampasan niya si Ashwan ng walang pag-aalinlangan. Inatake pa siya ni Ashwan at ng marami pang executive. Mapalad na nagtagumpay siya sa huli. Higit pa rito, inilagay niya ang iyong mga ideya sa pagpapabuti. Ang mga hilaw na materyales, kaya lahat ng iyong pinaghirapan ay hindi nasayang. Kung wala siya, ang lahat ng iyong mga ideya ay magiging walang laman na iniisip. Ganyan ba ang ganti muhay? Ang ekspresyon ni Stanley ay ganap na namumula ng tuluyan na siyang napaatras ni Ariel, hindi sigurado kung ano ang gagawin. Not only that, Miss Young was not aware of your contributions before, kaya hindi ka isinama ng Human Resources Department sa He even felt like he owed you, and wanted to equally share the rewards with you. Nais pa niyang bigyan ka ng 5% ng mga dibidendo ng kumpanya bilang gantimpala. Napakabuti na niya sa iyo. Kabanata 230. At ano ang ginawa mo? Pinakain mo ba ang puso mo sa mga aso? Lalong nagalit si Ariel habang nagsasalita, ipinahayag ang kawalan ng hustisya para kay Richard. Ano? Inirerekomenda niya ako, at gusto niyang ibahagi sa akin ang mga reward. Paanong posible iyon? Nagulat si Stanley. Para siyang tinamaan ng kidlat habang nakatayo sa kinatatayuan. Walang imposible dyan. Kung ayaw mong maniwala, tanungin mo si Miss Young. Malamig na sabi ni Ariel. Tumango si Iris, tama si Miss Summers. Parehong sinabi niya at ni Richard na medyo may kakayahan ka. Isinaalang-alang ko na si Mr. Lennon mula sa pangalawang pabrika ay magre-retire na sa loob ng 1 buwan, at nagplano akong papalitan mo ang kanyang posisyon bilang manager ng pabrika. Kung tungkol sa Richard na gustong ibigay sa iyo ang kalahati ng mga dibidendo, totoo rin. Kaya lang, hindi dapat paglaruan ang mga dibidendo, kaya hindi ako pumayag. Natigilan si Stanley. Naisip niya na kinuha ni Richard ang lahat ng kaluwalhatian para sa kanyang sarili.
Gayunpaman, hindi niya inaasahan na hindi niya naiintindihan si Richard. Hindi lang iyon ginawa ni Richard, inirekomenda pa siya ni Richard na maging manager ng pangalawang pabrika, at binalak pa niyang hatiin ang mga gantimpala sa kanya. Gaya nga ng sinabi ni Ariel, maganda ang pakikitungo ni Richard sa kanya. Gayunpaman, tinutulungan niya ang iba na saktan si Richard. Kasuklam-suklam iyon sa kanya. Bang! Namumula na ang ekspresyon ni Stanley nang bumagsak siya sa lupa. Pakiramdam niya ay dinudurog ang puso niya. Mr. Wolf, pasensya na. Sobra ang tiwala mo sa akin, pero nakatulong ako sa iba na sabotahe ka. Napaka-inutil ko. I'm so sorry. Nagsimulang umiyak si Stanley habang nakaluhod sa harap ni Richard. Ano? May kinalaman ka ba dito? Nagulat si Richard. Hindi niya inaasahan na magiging tama ang hula ni Ariel. Si Stanley ang sumabotahe sa produkto. Oo, ako iyon. Ako ang nagdagdag ng substance. Puno ng guilt ang mukha ni Stanley habang nakaluhod. Bakit? Wala akong ginawa laban sa'yo, bakit mo ako sinubukang saktan? Galit na galit si Richard. Umakyat ang galit sa ulo niya. Akala niya ay maganda ang pakikitungo niya kay Stanley, pero sinabotahe siya ni Stanley at halos mapahamak siya. Kahit sino man iyon, magagalit sila. Siya ay natural na walang pagbubukod. Hindi ko naman ginustong gawin yun, kaya lang inutusan ako ni Mr. Boyd. Napilitan ako sa isang sulok. Kung hindi ko gagawin, mawawalan ako ng trabahong ito, mapait na sabi ni Stanley. Nakaramdam siya ng hindi kapani-paniwalang pagkakasala nang pumayag siyang magtrabaho kasama si Guido. Nakaramdam pa siya ng hindi kapani-paniwalang bigat sa kanyang puso. Ngayong isiniwalat na niya ang buong katotohanan, sa wakas ay naramdaman niyang gamaan ang kanyang katawan, na para bang nilabasan siya. Ikaw. Galit na galit si Richard ngunit hindi alam ang sasabihin. Siya ay isang ulila mula noong siya ay bata pa. Napakaraming hirap ang kanyang pinagdaanan, kaya nadama niya ang kawalan ng kakayahan ni Stanley. Upang maging mas tumpak, hindi sinasadya ni Stanley na saktan siya, ngunit pinilit ng mga pangyayari. Ganon din si Richard, nabubuhay ng walang kwenta at walang kabuluhang buhay kasama ang mga Manson sa loob ng 3 taon. Ibinaba ni Richard ang kanyang ulo sa realidad habang binaril ni Iris si Guido ng isang matinding titig. Mr. Boyd, ano ang kahulugan nito? Bakit mo gustong sabotahe si Mr. Wolf? Ako. Namutla si Guido. Hindi niya inaasahan na malalantad ang bagay na iyon. Bumagsak siya sa lupa habang nakaluhod sa harap ni Iris. Miss Young, hindi ko gustong sabotahe si Mr. Wolf. Hindi ito ang aking ideya. Kumikilos ako ayon sa utos.